sinasabi natin na ang pangarap ay abot kamay sa mga taong may determinasyon at masighing pagsisikap upang marating ang tugatog ng tagumpay. Sa gabing ito, ilalahad po namin sa inyo ang kwento ng isang tao na nagpunyagi, nagsikap, at lumaban sa hamon ng buhay. Ito po ang buhay ni June Isais. Dear Ate Charo, sa kapanahunan pa lang ng aking kamusmusan, naramdaman ko na ang katangian na hindi pangkaraniwan sa isang ordinaryong bata. Ito ay ang magpahalaga sa kabuhayan. Bata pa lang ako ay naging gising na ang mura kong kaisipan sa kung paano kumita ng salapi at magpahalaga sa biyaya ng Diyos. June, dali ka na dito, tara, laro tayo. Mamaya na, uubusin ko muna tong mga paninda ko. Ito. Madami ang natutuwa sa akin, lalo na ang aking nanay. Pero meron din iba na parang nanghihinayang sa mga oras na dapat kong pinagdadaanan bilang bata. Mabilis ang paglipas ng panahon. Nagtapos ako ng Bachelor of Science in Civil Engineering noong taong 1988 at nakapagtrabaho sa isang higanting kumpanya sa larangan ng telecommunications bilang BICS engineer. Nay, mano po? Gawa ka ng Diyos. Ay, ito nga pala po yung kinita ko sa pagbebenta ng sabon. Pagpasensya na, medyo maliit lang. Ay, salamat anak. Halika na, pasok na tayo. Ay, ano? Ay, ito. Ay, Yun na lang muna. anak, huwag na. Para na lang sa kinabukasan mo. Sigurado ko kayo. Itago mo para sa iyo yan. Sige yun. Nay, tanggap na ako sa PLDT. Ay, naku anak, salamat sa Diyos naman. Halika, pasok ka. Itabalitan natin sa mga kapatid. Taon 1989, nakilala ko ang isang babae na nagbigay ng direksyon sa aking buhay at nag-akay sa akin upang matahak ko ang landas na nais kong patunguhan. Sabi nga, behind every man's success is a woman. Sweet, hindi ko mo maibigay sa iyo ang langit at lupa. Pinapangako ko naman na bibigyan kita ng masaya at maayos na buhay. Ano ka ba? Okay naman ako sa simpleng buhay. Basta ang importante, magkasama tayo at malayo sa sakit. O talaga? Ikinasal kami ni Irene noong April 27, 1991. At sa aming pagsisikap at pagtutulungan, naitayo namin ang aming unang tahanan taong 1992. Kahit na ito ay utang sa bangkong kanyang pinagtatrabahuhan. Ang sarap talaga ng sinigang na hipon sa unang hapunan, sa unang bahay. Unang bahay? Thank you, Lord. Bakit? Meron pa bang pangalawa? Naku saka ka naman naginip dahil 20 years pa nating ulog itong bahay na to. Oh, ayan ka na naman eh. Wala ka na nung bilib sa akin. Ano ka ba? Malay mo naman. Ma, kanin pa. Wow, gitnahan ha? Ikaw? Ulam ako. Bulan? Lubos ang kabaitan ng Diyos sa amin, Ate Charo. Taon 1994, nagbukas ang oportunidad na mag-aangat sa aming kabuhayan. Ito ay ang pagpasok ko sa industriya na ipinagmamalaki ng aming bayang Marikina, ang paggawa ng sapatos. Sa paglago ng aming sapatusan, nagdesisyon ako na tuluyan ng magpaalam sa corporate world. Dito na nagsimula ang hindi pagkakaunawaan naming mag-asawa. Ano, magre-resign ka? Eh, ang ganda ng position mo sa PLDT, nasa management level ka na. Tatanggapin mo ba yung offer sa kabila? Hindi, May. Hindi na ako mag-work sa telecoms.
Magko-concentrate na lang ako sa show business natin. Kasi feeling ko, hindi ako pang corporate world, pang negosyo talaga ako. Alam mo, kung ako yung tatanungin mo, ayoko mag-resign ka. Siyempre, iba pa rin yung may fixed income. Remember, meron pa tayong hinuhulugan sa bangko. 20 years pa tong bahay natin. At nakakatatlong taong pa lang tayo. Oo nga man, naiintindihan kita. Pero sana naman, intindihin mo rin ako. Ito yung gusto ko eh. Tsaka dito ko nakikita yung magandang future natin. Pwede ba bago mo ako kontrahin, suportahan mo na lang ako? Para hindi na mo masira yung diskarte ko. Tunay yatang mapagbiro ang tadhana, Ate Charo. Sa taon na pag-alis ko sa corporate world, nagpalit ng administration ang gobyerno. Dumating ang globalization at naging matamlay ang ekonomiya ng Pilipinas. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Kung nakinig ka sa akin, hindi sana mangyayari to. Kung kailan naman magtatatlo yung anak natin, saka ka pa umalis sa trabaho mo, ano ba naman? Pwede ba tumahimik ka na muna? Lalo mo lang ginugulo yung isip ko eh. Sa tingin mo ba gusto ko yung mga nangyayari? Lahat naman ng sakripisyo ginawa ko sa pamilya natin ah. Nagbiso ba ako? Naglustay ba ako ng pera? Lahat ng panahon ko nasa inyo, pati sa paghahanap buhay. Kaya kung nagkamali ako, hindi ko gustuhan to. Ang hirap kasi sa'yo, ayaw mong makinig sa mga suggestions ko. Parang ikaw yung laging tama, ikaw yung magaling. Tapos ngayon, nagkamali ka na nga, ayaw mo pang tanggapin. Paano mo maitatama tong nangyari na to kung hindi mo tatanggapin na mali yung desisyon mo, mali. Sige. Siya ka naman magaling eh. Ikaw yung parating tama. Ano ba? Dahil ba wala na akong iakyat na pera sa bahay na to? Inutil na tingin mo sa akin? Ganun ba? Kuya, ba't sila nag-aaway? Huwag ka mag-alala. Tara. Tandaan mo, ako pa rin ang tatay sa pamilyan to. Ako pa rin ang masusunod. Grabe ka! Alam mo, sige, ikaw nang masunod at ako, tau-tauhan na lang. Tandaan mo ha, hindi pa malaki ang naiipon natin. At yung ipon na yon, hindi tayo mabubuhay noon. Pwede ba? Sige na! Sige, tuloy mo! Para tuluyan na matuldukan tong pamilya na to dahil iiwan ka namin ng mga anak mo. Sige, ako na lang aalis.
aking buhay. Subalit, nanaig pa rin ang pagmamahal ng may kapal at sa tulong ng isang masidhing panalangin, muli, nakita ko ang aking sarili sa harap ng aking pamilya. Kain na ha. Nasaan po si Papa? Pa, sorry Ma, ano ka ba? Ako dapat nagsasabi niyan. Pasensya ka na at naging pabigla-bigla ako sa desisyon ko. Pati sa mga pananalita ko. Kaya mo makabawi ako. Tataguin ko yung pamilya natin. Kinakain na tayo. Tara. Nagbalik ako sa corporate world, Ate Chayo. At naging masaya ako sa bagong kumpanya, bagong kultura, at bagong mga kaibigan. Subalit, likas na yata talaga sa akin ang pagkahilig sa negosyo. Taong 1999, itinayo ko ang Kimchi Global Restaurant. At muli, nagbukas ang bintana sa panibagong pag-asa. Nagpatuloy ang aking pagsisikap hanggang sa dumating ang isa pang magandang kapalaran, ang build and sell na business. It's just, I have a big project. 6-unit townhouse. Hindi ko siya pwedeng gawin as part-time businessman. Malaki yung potential ng project. Pero pag nagkamali ako, malaki rin yung losses. So I have to make a hard decision. I need to resign. Sigurado ka ba dyan, June? Kailangan pa kita dito. Baka pwede mo nang i-delay yan. Or better yet, sign a consultancy proposal with us. Para hindi naman ako mapilayan. That's fine with me. Twice a week will do. December of 2010, tuluyan ko nang nilisan ang Globe Telecom. Unang araw ng taong 2011, naihanda ko na ang lahat ng plano at dokumento para sa aking gagawing big project. Nang makatanggap ako ng isang tawag ng imbitasyon na mahirap tanggihan. Ma, pinimbitahan ako ni Mr. Pepe at ni Willie na sumama sa company nila. Mukhang interesting yung work eh. Telecoms contractor. Gusto ko na sanang hingin yung alam na, yung suggestion mo. Well, kung may nakikita kang future doon, go for it. Alam mo, kilala kita, hindi ka naman papasok sa isang bagay na hindi ka sigurado. At saka, telecoms, alam mo na yung trabaho dyan, hindi ka na yan mahihirapan. Basta pa, nasa likod mo ang suporta ng pamilya natin. Kaya go, go, go! Salamat, Ma. Naisip ko rin kasi na pwede pa rin naman natin isabay ito doon sa build and sell natin eh. Kasi hawak ko naman yung oras ko eh. Tsaka sa hiningi kong kondisyon sa kanila na dapat new company name. Ayokong pumasok sa dati nilang kumpanya. Isipan mo nga ako ng magandang company name. Company name? Alam mo, nung nasa Globe ka pa, ang lagi kong naririnig sa'yo Riser. Ano ba yung Riser? Riser, cabling infrastructure yon. Connecting the telco service to building telecom system. Riser. Ito ikaw, magandang pangalan yun ah. Riser. Riser. Ang galing mo talaga, Ma. Ipinanganak ang Robust Integrated Systems Expertise and Resources or RISER sa taong 2011. Naging mahirap sa simula. Proposal presentation sa mga telco companies, submission ng company profile, meetings sa mga prospective clients. Pero hindi nagtagal, bunga na rin ang pagtitiyaga at pagsisikap,
dumating ang malaking break para sa Riser nang mai-award sa amin ang Joint Civil Works Project ng 3 telephone companies sa Bonifacio Global City. Personal kong pinangasiwaan ang lahat ng sulok ng kumpanya. Hanggang sa umabot na sa puntong parang hindi na kasya ang 24 oras sa isang araw ng pagtatrabaho. Pa, kung mag-resign ba ako sa Canon, may gagawin na ba ako sa Riser? Kung sa gagawin, marami talagang dapat gawin sa Riser. Kulang na nga ang oras ko eh. Kaya sa tingin ko, kailangan ko na kayo dun. Kaso pa, di ba risky? Hindi madali ang maging negosyante. May ups and downs. Huwag lang kayong susuko agad. Unang-una, mahalin niyo yung kliyente niyo dahil sila yung nagbibigay ng trabaho sa atin. Pangalawa, mahalin niyo yung mga tao niyo. Pangatlo, yun yung pinaka-importante. Dapat parati tayong konektado sa taas. Dahil sigurado ako, hindi tayo magkakamali. Hindi dapat nawawala ang balance of work tsaka yung sa oras sa pamilya. O ikaw dyan, magre-resign ka na ba sa JG Summit? Okay na naman pa. Ang akin lang, medyo kinakabahan pa ako. Siyempre, konti pa lang experience ko sa work eh. Tuluyang gumanda ang takbo ng kumpanya sa pagpasok ng mga anak ko. Bagamat damang-dama ko na ang tagumpay, parang mayroon pa rin kulang. Sa pagkakataong ito, Ate Charo, nabuksan ang puso't isipan ko sa kawal ko. Hi! Tagal ka ba dyan? Sandali na lang to. Alam mo ma, na-realize ko lang. Pag narating mo na pala yung gusto mong marating, doon mo lang pala maintindihan na hindi pala talaga pera ang magpapasaya sa tao. Kundi yung mga bagay na magagandang nagawa mo sa kapwa mo. Minsan lang naman tayo lalakad dito sa mundo eh. Kaya at kaya mong gumawa ng kabutihan sa kapwa mo, gawin mo na habang nandito ka. Hindi yung gintong yaman sa lupang dapat natin pinag-iipunan. Kasi nauubos yun eh. Nananakaw yun. Pero yung paggawa ng kabutihan na nagmumula sa gintong puso, yun, hindi mananakaw yun. Yun ang magbibigay ng kabuluhan para maging ganap ang gintong buhay. I love you, Pa. Love you, ma. Sa TGT tayo wala. Yes, sir. Alam mo sir, bilib po talaga ako sa inyo. Kahit sobrang dami ng project natin sa Riser, may oras pa kayo para sa Bantay Bata. Bilib ka ba talaga o binubola mo lang ako? Babalik ka ata eh. Grabe ka sir ha, totoo yun. Alam mo Mola, kahit sino ka pa o ano man ang katayuan mo sa lipunan, kahit gaano tayo ka-busy, hindi yung dahilan para mawalan ka ng oras sa pagtulong sa kapwa. Tandaan mo, magiging makabuluhan lang ang buhay mo kung magbibigay ito ng kahulugan sa buhay ng iba. Kung ikaw man ay isang ginto, hindi mo makikita sa sarili mo mga mata ang kinang mo. Magniningning ito sa paningin ng iba kung busilak ang iyong kalooban.
A benefit play was mounted for Bantay Bata 163 to lend a hand to children this merry season. Mas inspiring kasi to work hard kapag alam mo na may matutulungan ka sa mga pinagkinapan mo. Meron kang pwedeng gawin para sa kapwa.